Mga kababayan, isipin mo ito. Madilim ang gabi, ikaw lang mag-isa, pauwi mula sa baryo. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at kahol ng aso ang maririnig. Paglingon mo, may kasabay ka palang naglalakad. Mukhang tao, pero bakit parang kakaiba ang anino niya? At bakit pakiramdam mo, hindi siya dapat kasama mo ngayong gabi? Yan ang kwento natin ngayon, ang nilalang na kinatatakutan sa buong Pilipinas, isang shapeshifter na kayang magpalit anyong tao. Sila ang tinatawag nating aswang. Ako si Ka Elias at welcome sa ating channel, Ka Elias, Alamat, Misteryo at Paniniwala. Dito, pagbabalikan natin ang mga kwento ng ating mga ninuno, mga paniniwala na kahit hanggang ngayon ay patuloy na nagbibigay misteryo at kilabot sa atin. Ngayon, ating sisilipin hindi lang ang kwento ng mga aswang kundi pati na rin ang mga dahilan kung bakit sila naging bahagi ng ating alamat at kultura. Kaya kumapit ka, dahil ang maririnig mo ngayon ay hindi lang basta kwento, kundi isang piraso ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Nagsisimula ang lahat sa isang maliit na baryo sa Kabisayaan. Simple ang pamumuhay ng mga tao, pero punong-puno ng kwento tungkol sa kakaibang mga nilalang. Ang sabi ng matatanda, kapag sumapit na ang gabi, doon na nagsisimulang gumala ang mga aswang. Ayon sa mga kwento, ang aswang ay hindi agad-agad makikilala. Sa umaga, normal silang tao. May trabaho, may pamilya, may kapitbahay pang laging nakikitawa sa'yo. Pero kapag lumalim ang gabi, doon nila inilalabas ang kanilang tunay na anyo. May isang alamat tungkol kay Aling Rosa. Sa araw-araw, kilala siya bilang mabait na nagtitinda ng gulay sa palengke. Laging nakangiti, laging tumutulong. Pero isang gabi, may batang biglang nagkasakit. Hindi na makakain, hindi makatulog at laging nanghihina. Ang sabi ng matatanda, inaatake raw ng aswang. Isang binata, si Juan, ang nakapansin. Habang pauwi siya, nakita niya si Aling Rosa sa ilalim ng puno ng balete. Akala niya nagdarasal lang, pero nang lumapit siya ng dahan-dahan, doon niya nakita ang hindi niya makakalimutan. Nakalabas ang dila, mahaba, parang kaya nitong umabot sa bubong ng bahay. At sa malayo, nakita niya na tinatarget nito ang bahay ng batang may sakit. Takot na takot si Juan, kaya bumalik siya agad sa baryo. Kinabukasan, ibinalita niya ang nakita niya. Pero ang problema, walang naniniwala sa kanya. Sino ba naman maniniwala na ang masayahing tindera ng gulay ay isang nilalang na kumakain ng tao sa gabi? Sabi ng matatanda, kaya nakakatakot ang aswang, hindi lang dahil sa kakayahan nilang kumain ng laman o dugo, kundi dahil mahirap silang makilala. Ang mga pinakakilalang anyo nila ay lumilipad na kalahating katawan, o kaya'y naglalakihang ibon na may matatalim na mata. Pero sa totoo lang, ang pinakanakakakilabot sa kanila ay ang pagiging kasing karaniwan nila ng kapitbahay mo. At doon nagsisimula ang takot. Dahil paano kung ang taong araw-araw mong nakakasalubong ay hindi pala ordinaryo? Madalas sinasabi ng matatanda, may mga palatandaan para makilala ang aswang. Una, kapag tumitingin sila sa'yo, makikita mong baliktad ang refleksyon ng mata nila. Pangalawa, kapag kumakain sila, hindi sila nasisiyahan kahit gaano pa karaming pagkain. At pangatlo, madalas silang iniiwasan ng mga aso at pusa na parang may naamoy na hindi pangkaraniwan. Pero ang pinakamasakit kapag ikaw mismo ang nakaranas. May kwento na minsang may isang nanay na bagong panganak. Sa kalagitnaan ng gabi, naririnig niya ang parang pagaspas ng pakpak sa bubong. At tuwing umaga, makikita niyang may dugo sa sahig malapit sa duyan ng kanyang anak. Hindi niya alam kung anong gagawin kaya't umapela siya sa mga kapitbahay. Ang sabi ng mga matatanda, kailangan ng buntot ng pagi o bawang sa paligid ng bahay para mapalayas ang nilalang. Marami sa ating mga kababayan ang lumaki na may ganitong mga babala. At sa isang banda, hindi lang takot ang dala ng kwento ng aswang. Isa rin itong paraan para protektahan ang mga tao laban sa panganib ng gabi. Isang paalala na kapag madilim na, dapat mag-ingat. Mga kaibigan, sa unang bahagi pa lang ng ating kwento, dama na natin ang kilabot na dala ng aswang. Pero higit pa sa takot, ito rin ay bahagi ng ating tradisyon, isang alamat na kumakatawan sa mga babala at paniniwala ng ating mga ninuno. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-save ang video na ito para sa mga susunod pang kababalaghan. Dahil sa susunod na bahagi, mas lalo nating sisisirin ang mas malalim at mas madilim na kwento tungkol sa aswang. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, mga kaibigan, mas lalo tayong papasok sa dilim ng alamat ng aswang. Kung sa unang bahagi ay nakilala natin ang kanilang pagkatao bilang nilalang na nagtatago sa anyo ng ordinaryong tao.
Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang mga tunay na encounters na ikinuwento ng ating mga ninuno at ipinapasa hanggang sa mga apo nila ngayon. Isa sa mga pinakakilalang kwento ay nangyari sa isang baryo sa Iloilo. Ayon sa matatanda, isang gabi may batang biglang nagkasakit. Wala namang dahilan pero parang hinihigop ang kanyang lakas. Ang sabi ng mga albularyo, isang aswang daw ang nagnanais sa bata. May isang gabi nagbantay ang tatay ng bata. May dala siyang itak at bawang. Habang tahimik ang gabi, nakarinig siya ng malakas na kalabog sa bubong. Sinilip niya ito at laking gulat niya nang makita ang isang nilalang na kalahating katawan lang, lumilipad sa ere, nakabitin ang mga bituka na parang mga lubid. Ang mukha nito ay parang tao, pero ang mga mata ay kumikislap sa dilim. Agad niyang inihampas ang buntot ng paginadala niya dahil ito raw ang isa sa mga pinakamabisang panlaban. Isang malakas na sigaw ang narinig bago tuluyang lumipad palayo ang nilalang. Kinabukasan, may isang kapitbahay na hindi lumabas ng bahay. At nang makita siya ng ibang tao, may sugat siya sa likod na parang paso. Doon nagsimulang maghinala ang mga tao na siya nga ang aswang na umatake noong gabi. Ganito ang isa sa mga pinakanakakatakot na aspeto ng aswang. Sila raw ay hindi lang nananakit ng tao, kundi kaya rin nilang magparami ng kapwa nila sa pamamagitan ng pagpapasa ng kanilang kapangyarihan. Kapag kinagat ka o pinilit kang kumain ng kakaibang karne, maaari kang maging isa sa kanila. Sa isang bahagi ng panay, may ikinukwento ang matatanda tungkol sa isang babae na nahuli sa gitna ng gabi. Ayon sa nakakita raw nila itong lumabas ng bahay na parang normal lang. Pero habang papalayo, unti-unti raw itong nagbago ng anyo, naging malaking ibon na may malalapad na pakpak at nakakatakot na mata. Sinundan nila ito, at nakita raw nila itong lumapag sa bubungan ng isang bahay kung saan may bagong panganak na sanggol. Kung isipin, bakit lagi nilang target ang mga bata at buntis? Ang paliwanag ng matatanda dahil raw sa kawalan ng malay at purong dugo ng mga sanggol. At para sa mga aswang, ito ang pinakamasarap at pinakakanais-nais na pagkain. Kaya madalas sinasabihan noon ang mga buntis na huwag masyadong lalabas sa gabi at laging may dalang bawang o asin. Pero hindi lang mga bata ang tinatarget nila. May mga kwento rin na sila'y nangunguha ng laman ng tao. Sa gabi, kapag mahimbing kang natutulog, maaaring lumapit ang aswang at gamit ang kanilang mahabang dila, kaya nitong pumasok sa bintana at sipsipin ang laman loob ng tao. Pagkagising, mararamdaman mong mahina ka na at walang ganang kumain. Unti-unti para kang natutuyo. Sa Bicol naman, may kwento ng isang lalaki na laging gising sa gabi dahil lagi raw niyang naririnig ang pagaspas ng pakpak. Isang gabi, sinubukan niyang silipin ito. Nang buksan niya ang bintana, nakita niyang may nilalang na nakabitin sa bubong, nakangisi at nakatitig sa kanya. Agad siyang napaurong, pero napatigil siya nang marinig ang boses na parang tao. Ang sabi raw nito, ibigay mo sa akin ang iyong anak. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang kinuha ang itak at nagsindi ng apoy. Sabi nila, takot raw ang mga aswang sa apoy at sa ingay ng mga lata. Kaya't mula noon, lagi na silang may nakahandang bonfire sa kanilang bakuran para hindi na muling bumalik ang nilalang. Sa ating kultura, makikita na ang mga kwento ng aswang ay hindi lang basta para takutin ang mga bata. Isa rin itong paraan para turuan ang mga tao ng pag-ingat. Ang mga alamat ay nagsilbing babala, isang reminder na may mga panganib sa dilim at dapat lagi tayong handa. Kung isipin, bakit nga ba hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin ang mga kwento ng aswang? Siguro dahil bahagi ito ng ating identidad bilang Pilipino. Kahit saan ka magpunta, sa Luzon, Visayas, o Mindanao, laging may sariling bersyon ng kwento. At yan ang nagpapatunay na ang aswang ay hindi lang nilalang ng imahinasyon. Isa itong simbolo ng takot, ng ingat, at ng mga misteryong hanggang ngayon ay hindi pa rin lubusang maipaliwanag. Kung mapapansin mo, halos lahat ng kwento ng aswang ay umiikot sa gabi. Hindi lang dahil dito sila lumalabas, kundi dahil ang gabi mismo ay simbolo ng takot. Ang dilim ay nagtatago ng mga bagay na hindi natin maintindihan. Kaya't ang mga baryo noon, kapag sumapit ang alas 7 o alas 8 ng gabi, tahimik na ang lahat. Wala nang lumalabas, lahat nasa loob ng bahay. Ang tanging ilaw ay lampara o gasera. May isa pang alamat sa Capiz, isang lugar na kilala bilang sentro ng mga kwento tungkol sa aswang. Sinasabi na isang gabi, may grupo ng mga magsasaka na uwi mula sa bukid. 4 silang magkasama, pero nang dumaan sila sa ilalim ng malaking puno ng akasya, bigla silang nakarinig ng kakaibang tunog. Parang may humahalikabong pakpak na malalaki. Nang tumingala sila, laking gulat nila nang makita ang isang dambuhalang ibon na may mga matang pula,
at sa bawat paglipad, parang nagdidilim ang paligid. Sabi ng isa sa kanila, ito raw ang tinatawag na tiktik, isang anyo ng aswang na kilala sa kakaibang huni. Ang nakakatakot, kapag narinig mo raw ang huni ng tiktik na malapit, ibig sabihin malayo pa ito. Pero kapag ang huni niya ay mahina at parang malayo, ibig sabihin nasa tabi mo na siya. Nag-iyakan daw ang mga magsasaka, at mabilis silang tumakbo pauwi. Pero isa sa kanila ang nadapa. Nang lumingon ang tatlo, wala na silang nakita kundi anino ng malaking ibon na dumapo sa lupa, at ang kanilang kaibigan ay biglang nawala. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa lugar na yon, kapag dumaan ka sa ilalim ng puno ng akasya sa hating gabi, makaririnig ka pa rin ng sigaw ng taong iyon. May mga pamilya rin na sinasabing naging biktima ng aswang. Tulad ng isang buntis na babae sa Antique. Araw-araw, masaya silang mag-asawa, excited silang magkaroon ng anak. Pero pagdating ng ika-7 buwan ng kanyang pagbubuntis, nagsimula siyang makaramdam ng bigat sa tiyan. Sa gabi, lagi raw niyang napapanaginipan na parang may nakaupo sa kanyang dibdib. At tuwing gigising siya, pawis na pawis siya, hingal na hingal, at ramdam niya na parang may pumapasok na lamig sa kanyang tiyan. Nang ipasuri ito sa albularyo, ang sabi raw ay may aswang na sumusubok kunin ang sanggol. Kaya ang ginawa ng pamilya, naglagay sila ng bawang sa bawat sulok ng bahay, pati asin sa mga pintuan at bintana. Gumamit din sila ng buntot ng pagi na isinabit nila sa bubungan. At sa bawat gabi, nagbabantay ang tatay ng bata na may hawak na itak at krus. Isang gabi, narinig nila ang malakas na pagaspas ng pakpak sa itaas ng kanilang bubong. Sinilip ng tatay at nakita niya ang isang nilalang na nakadapa sa bubong, nakadikit ang mahabang dila na parang tubo, diretsyo sa dingding. Agad niya itong pinutol gamit ang buntot ng pagi. Isang malakas na alulong ang narinig at mabilis na lumipad palayo ang nilalang. Kinabukasan, may kapitbahay silang nakita, namimilipit sa sakit, at may sugat sa dila. Ganito karami ang mga kwento na nagtuturo sa atin kung gaano kaingat ang mga tao noon. At kung mapapansin mo, lahat ng kwento ay may kasamang solusyon. Hindi lang ito pananakot. May aral din dahil laging ipinapakita na may paraan para lumaban. Isa pang kwento mula sa Mindoro, may isang batang laging naglalakad tuwing gabi dahil tumutulong siya sa kanyang ama sa palaisdaan. Isang gabi, nakasabay niya raw ang isang babae na hindi niya kilala. Simple lang ang ayos nito, nakabarong na lumang-luma, tahimik na naglalakad sa tabi niya. Nagpatuloy sila sa paglalakad pero napansin ng bata na parang mas humahaba ang hakbang ng babae. Hanggang sa bandang huli, nang silipin niya ito, hindi na tao ang mukha. Malalaki na ang mata, mahahaba na ang kuko, at ang ngiti ay hanggang tenga. Agad siyang tumakbo at nakarating sa bahay ng kanyang ama. Nang ikwento niya ang nangyari, ang sabi ng mga matatanda, isa raw itong aswang na nagpapalit anyo. At mula noon, hindi na siya pinayagan ng kanyang pamilya na lumabas mag-isa sa gabi. Mga kaibigan, kung mapapansin niyo, ang bawat baryo, bawat probinsya, may kanya-kanyang bersyon ng kwento. At lahat ng ito, kahit iba-iba ang detalye, may isang tema. Una, ang aswang ay laging nakatago sa anyo ng ordinaryong tao. Pangalawa, sila ay lumalabas tuwing gabi, lalo na kapag may sanggol o buntis sa paligid. At pangatlo, laging may paraan para sila'y labanan, gamit ang paniniwala at mga gamit mula sa kalikasan. Kung susuriin, makikita rin natin ang koneksyon ng mga alamat na ito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga ninuno. Ang mga paniniwala tungkol sa bawang, asin, apoy, at buntot ng pagi ay naging bahagi ng kanilang kultura ng proteksyon. Isa itong paraan para maramdaman nilang may kontrol sila laban sa hindi nila kayang ipaliwanag. At hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin ang mga kwentong ito. Hindi lang sila bahagi ng kasaysayan, kundi bahagi rin ng ating pagkatao. Dahil bawat Pilipino, kahit minsan, nakarinig na ng kwento tungkol sa aswang, at dala-dala natin ang kilabot na yon, lalo na kapag naglalakad tayo sa madilim na kalsada, o kapag tahimik ang gabi at bigla kang makarinig ng kakaibang tunog. Mga kababayan, kung sa unang dalawang bahagi ay ikinuwento natin ang lagim at mga encounters ng aswang, ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano lumalaban ang ating mga ninuno. Dahil sabi nga nila, kahit gaano pa kalakas ang dilim, laging may paraan para ito'y labanan. Ayon sa matatanda, may ilang bagay na hindi raw kayang lapitan ng aswang. Una, ang bawang. Hindi ito simpleng sangkap sa pagluluto. Noon, isinasabit ito sa bintana at pintuan bilang proteksyon. May mga naniniwala na ang amoy nito ay nakakapaso sa balat ng mga aswang, at dahil dito, hindi sila makalapit sa bahay. Pangalawa, ang asin.
Isang bagay na madaling makuha at mahalaga rin sa ating pagkain, pero para sa ating mga ninuno, ito ay sagisag ng paglilinis at proteksyon. Kapag ikinalat mo ito sa paligid ng bahay o isinama sa duyan ng bata, pinaniniwala ang hindi makalalapit ang aswang. Pangatlo, ang buntot ng pagi. Isang kakaibang bagay mula sa dagat na ginagamit bilang sandata. Madalas itong isinasabit sa bubong o ginagawang panghampas, dahil sabi ng matatanda, ito raw ay parang latigo na nakakasakit sa balat ng mga aswang. May isa pang paraan na ikinuwento sa akin ng isang lolo mula sa Batangas. Ang sabi niya, may pinsan daw siya na muntik ng maging biktima ng aswang. Pero dahil may dalang langis na may halong bawang, nang makita nila ang nilalang, agad nila itong ipinahid sa kanilang katawan. At ayon sa kanya, hindi sila malapitan ng nilalang at tuluyang umalis ito. Kung titignan, mapapansin natin na lahat ng panlaban ay galing sa kalikasan. Wala silang armas na mataas na teknolohiya, wala silang mga baril. Ang meron sila ay tiwala sa kalikasan at sa kanilang paniniwala. Bukod sa gamit, may mga ritual din, isa na rito ang panalangin. Marami sa ating mga ninuno ang naniniwala na ang malakas na pananampalataya at panalangin ay kayang magtaboy ng masamang espiritu. Ang mga dasal, lalo na ang orasyon, ay ginagamit bilang proteksyon. May kwento pa nga na isang pamilya sa Leyte ang nakaligtas dahil sa lakas ng kanilang panalangin. Sabi ng lola, isang gabi, naririnig nila ang pagaspas ng pakpak at ang pag-ungol ng kakaibang hayop sa labas ng bahay. Pero imbes na matakot, nagdasal sila ng Ama Namin ng paulit-ulit, sabay hawak ng rosaryo. Nang sumikat ang araw, wala na ang ingay at nanatiling ligtas ang buong pamilya. Dito natin makikita na ang laban kontra aswang ay hindi lang laban ng katawan, kundi laban din ng pananampalataya. Kung isipin, napaka-interesante dahil ang alamat ng aswang ay naging daan para lalo pang lumalim ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Kapag may takot, mas lalo silang nagiging malapit sa Diyos at sa kalikasan. At hindi lang ito basta paniniwala. Ang alamat ng aswang ay naging gabay din sa kanilang pamumuhay. Halimbawa, bakit ba laging sinasabi ng mga matatanda na huwag maglalakad ng mag-isa sa gabi? Hindi lang dahil sa takot sa aswang, kundi dahil delikado talagang maglakad sa dilim, lalo na sa mga bundok at gubat. Bakit sinasabing huwag masyadong lalabas ang buntis sa gabi? Bukod sa takot sa nilalang, isa rin itong paraan para siguraduhin ang kaligtasan ng nanay at sanggol. Sa madaling salita, ang alamat ay naging practical na paalala. Kaya kung tutuusin, ang aswang ay hindi lang kwento ng kababalaghan. Isa itong paraan ng ating mga ninuno para magturo ng disiplina, ng pag-ingat, at ng pananampalataya. Ngayon, paano naman naapektuhan ng kwento ng aswang ang ating kultura? Tingnan mo ang mga pelikula, palabas, at libro. Laging may karakter na aswang. Sa mga fiesta at karnabal, may mga tao pang nagbibihis bilang aswang para takutin ang mga bata. Sa mga laro, may palaging elementong parang aswang o multo. Sa mga baryo, kahit modernong panahon na, dala pa rin ng mga tao ang mga ritual ng kanilang ninuno. Marami pa rin ang nagsasabit ng bawang, hindi lang para sa malasakit kundi para sa peace of mind. Dahil minsan, ang paniniwala ay sapat na para maramdaman mong ligtas ka. At kung titignan natin sa mas malalim na paraan, ang aswang ay nagsilbing simbolo ng mga bagay na ayaw nating makita sa lipunan. Ang pagiging taksil, ang pagtatago ng tunay na anyo, ang pananamantala sa mahihina. Lahat ito ay inihalin tulad sa nilalang na kumakain ng tao sa gabi. Kaya nga hanggang ngayon, kapag tinawag mong aswang ang isang tao, hindi lang ito insulto. Isa itong matinding paratang na ang taong iyon ay manlalamang, nananakit, at nagtatago ng kasamaan. Mga kaibigan, mapapansin natin na ang alamat ng aswang ay mas malaki pa sa iniisip natin. Hindi lang ito kwento ng takot, kundi kwento ng pagkakakilanlan, ng aral, at ng ating koneksyon sa kultura. Sa mga baryo noon, hindi lang basta takot ang dala ng kwento ng aswang. Naging inspirasyon din ito para magkaisa ang komunidad. Dahil kung isipin, kapag may banta ng aswang, hindi lang isang tao ang lumalaban, kundi buong baryo. May isang kwento sa Negros Occidental tungkol sa isang gabi na halos buong baryo ay nagbantay. May buntis kasi na kabuwanan na, at sabi ng mga matatanda, tiyak na maaamoy ng aswang ang dugo at kahinaan. Kaya't ang buong kapitbahay nagtipon-tipon. Ang iba'y may dalang torotot, ang iba'y may dalang lata, ang iba na may hawak na itak at sulo. Nang sumapit ang hating gabi, narinig nila ang pagaspas ng pakpak mula sa kalapit na puno. Tumulog ang mga torotot, nag-ingay ang mga lata, at nagsisigawan ang mga tao. Ang sabi ng matatanda, takot ang mga aswang sa ingay dahil nabubulabog sila at hindi makalapit.
Maya-maya, nakita raw ng ilan ang anino ng isang nilalang na mabilis na lumipad palayo. At kinabukasan, ligtas na nakapanganak ang babae. Ang buong baryo ay nagsaya, at sa tuwing ikinukwento ito ng matatanda, palaging may halong pasasalamat na dahil sa pagkakaisa, natalo nila ang takot na dala ng aswang. Kung titignan natin, makikita natin ang ganda ng ating kultura. Ang mga alamat ay hindi lang kwento ng lagim, kundi kwento rin ng sama-samang tapang at malasakit. Pero may isa pang aspeto na dapat nating pag-usapan, ang epekto ng mga alamat sa ating isip. Dahil minsan, ang takot na dala ng kwento ay nagiging totoo sa isip ng tao. May mga pagkakataon na ang simpleng sakit o pagkakasakit ng bata ay agad na iniugnay sa aswang. Kapag may batang biglang nanghina, sinasabi agad na baka inatake ng nilalang. Kapag may buntis na nakunan, madalas ibinibintang na baka dinapuan ng aswang. At sa isang banda, ito'y nakakaapekto rin sa paraan ng pagtuturo ng ating mga magulang. Madalas nilang gamitin ang kwento ng aswang bilang panakot para maging masunurin ang mga bata. Kapag matigas ang ulo, sasabihin agad, sige ka, baka kunin ka ng aswang. Kaya lumaki ang maraming bata na dala ang takot na ito hanggang sa kanilang pagtanda. Pero ang maganda, habang lumalaki tayo, natututunan natin na ang mga kwentong ito ay may mas malalim na dahilan. Hindi lang ito para takutin, kundi para magbigay babala. Halimbawa, kapag sinabi ng magulang na huwag maglalakad sa gabi dahil baka kunin ka ng aswang, ang totoo, gusto lang nilang siguraduhin ang kaligtasan mo. Sa modernong panahon, dala-dala pa rin natin ang mga alamat na ito. Hindi lang sa mga kwento ng matatanda, kundi pati sa pelikula at telebisyon. Sino ba ang hindi nakapanood ng pelikulang may aswang bilang kontrabida? Minsan nakakatakot, minsan naman nakakatawa, pero lagi itong bumabalik sa pop culture ng Pilipinas. Isipin mo, hanggang ngayon, kapag tinanong mo ang isang Pilipino kung anong nilalang ang pinakanatatakot sila, laging kasama sa listahan ang aswang. Ibig sabihin, malakas pa rin ang kapit nito sa ating isipan at kultura. At hindi lang sa takot, pati sa identity natin. Dahil ang mga alamat, kahit gaano pa kagimbal, ay nagsisilbing tulay ng ating kasaysayan. Isipin mo, mula pa sa panahon ng ating mga ninuno bago dumating ang mga Kastila, dala na natin ang kwento ng aswang. At sa bawat henerasyon, ipinapasa ito, binabago, binibigyang bagong mukha, pero nananatiling buhay. Kung minsan nga, nagiging simbolo rin ito ng mga problemang hindi natin kayang pangalanan. Halimbawa, ang mga taong nananamantala, nananakit ng mahihina, o nagtatago ng kanilang tunay na ugali, madalas tinatawag na aswang. Kaya sa isang banda, naging makapangyarihan ang alamat dahil hindi lang ito basta kwento ng kababalaghan, kundi naging metapora ng mga bagay na kinatatakutan at kinamumuhian natin sa lipunan. Mga kababayan, isipin niyo ito, kung wala ang mga kwento ng aswang, baka mas kaunti ang mga paalala mula sa ating mga magulang. Baka mas kaunti ang mga ritual ng proteksyon sa ating kultura. At baka hindi ganoon katibay ang ating pagkakakilanlan bilang isang bayan na puno ng alamat at paniniwala. Kaya't kahit nakakatakot, kahit nakapaninindig balahibo, may dalang halaga ang alamat ng aswang. Isa itong paalala na ang ating kultura ay puno ng imahinasyon, tapang, at karunungan ng ating mga ninuno. Mga kababayan, napakinggan na natin ang iba't ibang kwento ng aswang, ang kanilang mga nakakatakot na anyo, ang kanilang mga biktima, at kung paano sila nilalabanan ng ating mga ninuno. Pero sa puntong ito, gusto kong itanong sa inyo, anong nga ba talaga ang kahulugan ng alamat ng aswang? Kung iisipin, pwede nating sabihin na ang lahat ng ito ay kathang-isip lamang. Mga kwento para takutin ang mga bata, para masunod sila, o para magbigay ng paliwanag sa mga pangyayaring hindi maipaliwanag ng siyensya noong unang panahon. Pero kung titignan natin ng mas malalim, ang aswang ay hindi lang nilalang ng dilim. Isa itong refleksyon ng ating takot, ng ating lipunan, at ng ating pagkatao bilang mga Pilipino. Bakit sila laging nagtatago sa anyo ng tao? Dahil siguro, ang pinakamalaking kinatatakutan natin ay hindi ang mga halimaw na hindi natin nakikita, kundi ang mga halimaw na nagtatago sa likod ng pagkatao. Yung mga taong akala mo ay kaibigan mo, kapitbahay mo, o taong mapagkakatiwalaan, pero sa likod nito, sila pala ang mananakit sa'yo. Bakit nila pinipili ang mga sanggol at buntis? Dahil sila ang simbolo ng kahinaan at ng bagong pag-asa. At sa isang lipunang puno ng takot at panganib, ang pagkawala ng isang sanggol o ina ay hindi lang sakit ng pamilya, kundi sakit ng buong komunidad. Bakit naman ang panlaban sa aswang ay mga bagay mula sa kalikasan, bawang, asin, buntot ng pagi? Dahil ang ating mga ninuno ay naniniwala na ang kalikasan ay laging kakampi natin laban sa kasamaan.
Isa itong paalala na ang simpleng bagay, kung gagamitin ng tama, ay may kapangyarihang magligtas. At bakit tuwing may kwento ng aswang, laging kasama ang dasal at pananampalataya? Dahil sa huli, naniniwala ang ating mga ninuno na mas makapangyarihan pa rin ang Diyos at ang pananalig kaysa anumang nilalang ng dilim. Mga kaibigan, kung titignan natin, ang alamat ng aswang ay nagsisilbing salamin ng ating pagkatao. Ito ang nagtuturo sa atin ng ilang mahahalagang bagay. Una, huwag maging kampante. Dahil minsan, ang kasamaan ay hindi laging nakikita. Minsan, ito ay nakatago sa mga taong nakapaligid sa atin. Pangalawa, ang pagkakaisa ng komunidad ay kayang magpabagsak ng anumang banta. Tulad ng mga baryo na sabay-sabay nagbabantay, ganoon din tayo ngayon. Kapag nagkaisa ang mga Pilipino, walang takot o problema ang hindi natin kayang harapin. At pangatlo, kahit sa harap ng lagim at takot, laging may pag-asa. Dahil ang alamat ng aswang ay hindi lang tungkol sa kasamaan, kundi tungkol sa tapang, pananampalataya, at pagmamahalan ng pamilya at komunidad. Sa bawat henerasyon, ang kwento ng aswang ay patuloy na ipinapasa. Hindi para lang takutin, kundi para ipaalala sa atin na ang kwento ay may kapangyarihan. Na ang alamat ay hindi lang nakaraan, kundi buhay na buhay sa ating kasalukuyan. At ngayong gabi, sana ay naramdaman nyo hindi lang ang kilabot, kundi ang halaga ng ating alamat bilang bahagi ng ating kultura. Dahil ang aswang, sa kabila ng kanyang nakakatakot na imahe, ay naging dahilan para tayo ay magkaisa, maging matatag, at manatiling may pananampalataya. Mga kababayan, dito nagtatapos ang ating isang oras na paglalakbay sa mundo ng alamat, misteryo, at paniniwala. Sana ay hindi lang takot ang naiwan sa inyo, kundi pati na rin aral at pagmamahal sa ating sariling kultura. Ako si Ka Elias, at kung nagustuhan nyo ang ating kwento ngayong gabi, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito para mas marami pang kababayan ang makaranas ng ganitong mga kwento. At tandaan, sa tuwing makakarinig ka ng kakaibang ingay sa dilim, magtanong ka sa sarili mo, totoo kaya ang aswang, o bahagi lang ito ng ating imahinasyon? Kayo na ang humusga. Hanggang sa muli mga kaibigan. Ito ang Ka Elias, alamat, misteryo, at paniniwala.